Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano mag-adjust ng saddle para hindi sumakit mga puwet nyo. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so malamang madami na kayong napanood sa YouTube kung paano mag-adjust ng saddle o mag-set up ng saddle height. Pero ginaya mo na, wala pa rin, nagsukat-sukat ka na, wala pa rin. Hit or miss din kasi yung ganong mga technique. Walang absolute na sagot kasi dyan eh. Lahat kasi tayong siklista, iba-iba yung katawan. Lahat din tayo, may iba't ibang klaseng bisikleta. So dito sa ituturo kong technique, napakadali lang. Sobrang simple lang. Hindi na natin gagawing rocket science. Hindi na natin gagawing komplikado. Ang gagawin mo lang, sasakyan mo lang yung bisikleta mo at maghahanap ka ng lugar na sobrang flat at merong konting lubak. O kahit medyo may gravel o may mga madaming humps, ganun. Basta may lubak, may uneven na kalsada. And then, magpaikot-ikot ka lang. Pagkatapos mo ng isang ikot, bumaba ka ng bisikleta mo at mag-adjust ka na ng seat post saka saddle. Tapos sakyan mo ulit yung bisikleta mo at magpaikot-ikot ka ulit doon. Tignan mo kung may magbabago. Sa second lap mo, baba ka ulit at mag-adjust ka ulit. Tignan mo kung may magbabago. Rinse, repeat, rinse, repeat. Ulitin mo lang ng ulitin yon hanggang maramdaman mo yung optimal na comfort saka yung optimal na performance na hinahanap mo. Hanggang makuha mo yung sa tingin mo tama na sa'yo. Yun lang. Ganun lang kadali yun. O, diba? O, tapos na tayo. Thanks for watching. See you next time. Hindi pa tayo tapos. Alright, so tutulungan tayo ni Rowdy Piper. So yun na nga, tinetesting mo yung bike mo at naramdaman mo na parang masakit dito. Yan, dito sa part na to ng puwet mo. Saka parang tumutukod yung saddle papunta sa'yo, pataas. Ibig sabihin nun, yung seat post mo ay masyadong mataas. So, ang gagawin mo lang, bababaan mo lang siya. Ang technique dun guys, huwag niyong bababaan ng sobra agad. Dapat incremental lang. Sa ibang seat post, meron tayong mga indicator katulad nito. Meron namang seat post na wala. Pero okay na rin, tansyahin nyo na lang. So, kunyari, yung unang setup mo nasa number 6. Yeah, yan. Yun na nga, masyadong masakit sa puwet, parang tumutukod. So, ibababa mo lang siya. Try mo siyang gawin 6.5. Kung masakit pa rin, ayan, ibaba mo na sa 7. Tapos pag masakit pa rin, ibaba mo sa 7.5. Pag masakit pa rin, ibaba mo sa 8. Kung komportable na yung puwet mo, pero parang sumasakit naman yung tuhod mo, ibig sabihin naman nun, masyadong mababa yung seat post. So, incremental lang, taas mo ng 0.5. Taas mo lang ng konti o ibaba mo lang ng konti. Hanggang mawala yung pressure dito sa may bandang puwet at mawala din yung pressure dito sa legs mo, papunta dito sa tuhod. Ang magandang seat post upgrade dyan, yung mga seat post na merong indicator katulad nito, saka yung seat post na medyo mahaba, 400mm o itong 450mm. Kasi kapag sinet up mo ng mataas yung seat post na maiksi, ang masisira, itong seat tube. Pero kung heavy rider ka naman, mas okay yung 400 to 450mm para meron ding suporta itong gitna ng seat tube. Although keep in mind lang kung yung mga old school na frame, yung mga lumang frame, mga classic o yung mga retro bikes from 90s, may ibang model na merong limiter dito sa gitna. Pero kung gano'n na, nakabili ka na ng 450mm at tumutukod siya dito sa bandang gitna, hindi mo siya maibaba, okay lang, naputulin mo to. Walang problema dun. Actually, meron na akong video nan, so check nyo na lang. Ang the best na benchmark dyan, gawin mo munang flat yung saddle mo. Kung dumadaus-dus ka pa harap, gumagaling ka, dumudulas ka pa harap, ibig sabihin yung saddle angle mo masyadong nakaganyan. Nakayuko yung saddle. Yan naman, kung sumasakit naman talaga dito, tumutukod dito sa crotch area, ibig sabihin masyado namang nakaganon, nakatingala yung saddle. Ang the best na upgrade para ma-adjust mo tong saddle ng maayos, ay maghanap ka ng seat post na naka dual bolt. Kasi itong mga dual bolt, walang spline itong clamp. Mas ma-adjust mo siya ng incremental lang, yung mga micro adjustment lang. Ganitong seat post kasi, yung single bolt,
naka-preset yung angle niya dahil dito sa mga spline na yan. So, hindi mo yan ma-adjust ng sobrang konting-konti. Hindi mo siya ma-adjust ng in-between ng spline na yon. Kaya mas maganda yung ganito, yung dual bolt. So, yung fore and aft, yung fore, yun yung pa-forward, at yung aft, yun naman yung pa-backward. So, bigyan ko kayo ng idea kung paano siya i-adjust. Okay, so tignan natin tong puwet ni Rowdy Piper. Kapag sumasakit yung bandang dito sa gitna ng crouch area, ayan dito, at sumasakit din dito sa may bandang singit, ibig sabihin nun, yung saddle mo, masyado siyang naka-forward. So, dito ko na mismo nakaupo. Ayan. Tapos yung bandang puwet mo nandito sa may likod ng saddle. Tapos yung yag balls po nandito. So, hindi siya optimal. Sasakit. I-atras mo lang yung saddle mo. Like I said, incremental lang. Dahan-dahan, unti-unti. Kung sumasakit naman dito sa may bandang gitna, at syempre dito sa may pressure dito sa yag balls, ibig sabihin naman, masyado namang naka-off yung saddle mo. Naka-atras siya masyado. So, dito ko na halos nakaupo. Ayan. So, nandito yung puwet mo, tapos nandito si yag balls. Ito yung matigas na part ng saddle Kasi nandyan yung dulo ng railing. So, walang support. Ang idea lang talaga dyan, dapat, ito yung sasapo sa puwet mo at nandito banda yung crouch mo o si yag balls. Kaya nga dito yung malambot Yung gitna lagi yung malambot ng saddle. Ako naman, ganito yung setup ko dito kay Kinesis. So, itong carbon seat post 400mm, pero nakalubog siya dito sa 9.5 na indicator. So, malaki yung nakalubog, mahaba yung nakalubog sa kanya. Tapos yung saddle angle, makikita nyo, nakayuko siya ng konti. At yung saddle position niya, yung fore and aft niya, medyo naka-fore siya ng konti. So, kahit carbon yan, matigas yung saddle, walang cushion, okay lang. Komportable ako dyan. So, yun guys, ang pag-adjust ng saddle. O ang pag-set up ng saddle o saddle height. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.